Chismis Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Energy! Yun! Anong sasabihin ng bongga to the highest level? Ulitin natin. Energy! Yun! Silipin natin ang ating oras sa naganap ng 11:40 ng umaga. At syempre, eto na. Oras na para sa ating... Pangga Bingo Plus Panalo! Ready ka na bang manalo ng instant pa premyo? Hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Diba? Para sa ating pangga Bingo Plus Panalo for the day. Kung saan nga naman tayo maglalaro sa ating, ayan, diba? Sa ating mahiwagang Pinoy Drop Ball para makakuha tayo ng... diba? Ng lucky card for the day para sa programang Baklitas. O, diba na nakakaloka? Kaya nga naman atin ang isushoot ang bola sa ating Pinoy Drop Ball. Kung anong lucky card na makukuha ng Baklitas ngayong araw na ito, ay malalaman natin yan sa ilang minuto lamang. Minuto? Sandali. Segundo nga lang yan. Babagsak yan, sandali. Sana ma-shoot. Ay! Ayan na. Tumalbog. Lumipat. Ay! Ayan. Eto na. Ang lucky card para sa programang Baklitas ay Ace of Spade. Diba? Ulitin lang natin. Ace of Spade. Ang lucky card para sa programang Baklitas. Wala kayo bang pwedeng gawin kung hindi tandaan lamang ang ating lucky card for the day dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico ay magpapaikot siya ng roleta. At kung sakaling tumapat sa programang Baklitas, kailangan nyong sabihin ang ating lucky card ay Ace of Spade para makuha nyo ang 500 pesos na premyo on air. Plus, kung ikaw naman ang masiswerte dahil feeling mo swerte ka ngayong araw na ito, kung mapipili ka pa on digital, diba? Online yan, additional 500 pesos ang pwede mong makuha for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple, diba? Maliit na bagay yan para sa Bingo Plus, diba? Wala yan. 1,000, go. Ibigay na yan sa kanila. Ganon. Nakakaloka, ganyan kasi gusto naman din na ipagpasalamat or kumbaga one way of saying thank you ng Bingo Plus sa lahat pa rin ng patuloy na tumatangkilik sa paglalaro ng Bingo Plus, hindi ba? Pero syempre, paalala pa rin natin sa lahat that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At syempre, kung pusta de peligro na, matuto naman po tayong huminto, diba? Sa mga bagay-bagay, diba? Na nakakaloka. Yan ang paalala ng Bingo Plus sa ating lahat. Well, in the meantime, mga pangga, yan po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Diba? Bye, Bing. O, diba? Nakakaloka yun. So, eto na nga. Hindi ko na patatagalin pa dahil medyo mainit-init nga ang chikang ating nasagap mula sa ating mga chismosang kapitbahay all over Metro and Mega Manila. Hello po sa inyong lahat sana. Diba? Uy, gusto kong batiin. Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga taga Riverbanks, Marikina. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. At syempre, gusto ko rin pong batiin yung mga nasa may General Calentong, Mandaluyong City, dyan sa may marketplace. Gusto magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa pagkikipagchismisan. Diba na nakakaloka? Eto na nga. Ilang mga kapamilya stars mukhang nadadagdagan na sa listahan ng Kapuso Network na nagsisilipatan. Hindi naman siguro naglilipatan. Diba? Baka naman kasi, alam mo yun, naghanap lang ng trabaho at may in-offer naman. Kasi diba, no more network wars na nga sa pagitan ng GMA at ng ABS-CBN. Kaya pwede silang tumawid-tawid. Parang ang war lang nila. Ang war lang naman ng GMA is yung TV5. Ganun ba yun?
Bakit yung artista ng TV5 bawal tumawid? Bawal din gumawa ng project, gano'n. Pwede naman siguro mag-collab, diba? Gano'n. Give love, 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 not war, 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 diba? Pero yun na nga, kasi nga, diba, nauna natin na mataan, hindi ba? Itong sina Nikki Valdez, tapos si General Luna, 'di ba? Na nakakaloka. Nakalimutan ko yung pangalan ni General Luna. Mario Palmeras, tulungan mo ako, 'di ba? Si John Arcilia, tama ba? Oo. 'Yon. Tapos si Nikki Valdez, ilan pa sa mga kapamilya stars na napapanood na natin kasi parang kabilang sila sa sa seryeng Lolong, tama ba? Kasi si John Marini nandun din. Tama ba ako? Si Gerard Pizarras, if I'm not mistaken, 'di ba? Ilan to sa mga produkto ng kapamilya na ngayon na napapanood na. Pero ngayon parang nadadagdagan kasi etong nasagap kong chika. Di ba matagal na natin hindi napapanood si Sam Concepcion? Matagal na rin natin hindi nagsisilayan sila Rufa Gutierrez. Di ba yung mga ganyan? Mukha daw yatang may gagawing proyekto sa GMA7 dahil mapapabilang sila sa Beauty Empire na pagbibidahan ni Barbie Forteza. Oh my God! Di ba? First project ito ni, ayan si Tessie Tomas pa daw, sabi ni Adele. Thank you so much. First project sa GMA7 is Sam Concepcion na tatawid mula kapamilya hanggang GMA7. Oh, in fairness, ito yung dati-ratis, bay pa natin, pinangarap ang lahat, umaasa. Di ba yun? Kita ko dyan kay Sam Concepcion nun eh. Di ba ikaw ang iyong reyna at ako ang iyong hari? Diba? Yung mga ganyan is in fairness, diba? Tapos makakasama din pala niya dyan si Gloria Diaz. 'Di ba? Na 'di ba recently napapanood din natin ito sa kapamilya na ngayon GMA7, 'di ba? Makakasama din pala dito sa Beauty Empire and of course not other than Rufa Gutierrez, 'di ba? Makakasama din pala. Pero ang kinalulungkot nga lang ng lahat na parang tipong bakit kasi 'di ba pag Barbie Forteza kadikit David Licauco. Bakit parang wala si David Licauco sa proyektong ito? Sabi naman ng ilan, hindi tayo sure. Baka bigla tayong, alam mo yun, ma-surprise in the middle of, alam mo yun, the show. Kasi nga ngayon, di ba, parang ang posible nga ba maging, alam mo yun, ka-love team ba siya ni Sam? Kasi meron pang isang taga-Korea di ba? Taga-Korea yung South Korean actor yung makakasama nila. In fairness, may level up ang GMA, kumukuha na sa mga K-drama, diba? Nakakaloka. Pero yun na nga, as in talagang sabi lang ng ilan, ba't parang, diba, first time yata ito na, walang David Licauco sa anino ni Barbie Forteza. Ano nangyayari? Pero yun na nga, sabi naman ng ilan, kumalma kayo dahil hindi pa natin alam kung ano magiging takbo ng, alam mo yun, ng istorya ng Beauty Empire na ating, alam mo yun, aabangan on GMA Network, diba? Na nakakaloka. Speaking of mga nagtatawiran, diba? Wala naman sigurong masama. Kasi, diba, kung wala ka naman, hindi ka naman nakapirma ng, alam mo yun, ng exclusive contract, bakit naman kailangan mo ikulong yung sarili mo sa isang network na kung alam mo yung hindi ka pa naman nabibigyan din ng time na magtrabaho kung may offer naman sa kabila, yung mga tipong ganyan and everything. Kaya pala, siguro ito yung reason kung bakit yung ibang mga artista ngayon ay mas pinipili nila na maging independent muna or freelance kasi syempre meron silang laya na pumili ng proyekto at the same time kung saan may mataas na offer doon. Ganun ba yun? Na nakakaloka. So parang naging advantage on their part. Diba? Kaysa naman pag ganito, nasa exclusive ka, ay eto lang gagawin mo. Eto daw ang TF mo, ganito. Not like pag may mga offer, diba? Kasi syempre, hindi lang naman din ang GMA ang nagkakaroon ng parang crossovers na kumbaga na yung parang tipong collab ng mga artista. Maging sa TV5, nakiki-collab din ng ABS-CBN, diba? Kasi may mga artista din naman sila na nanggaling din sa kanila na nandoon na
For example na lang din, 'di ba, si Maha Salvador, nakakapirma lang din sa Media Quest, 'di ba? Na dating kapamilya star ito, alam mo 'yun, dati siyang Star Magic artist na kasama sa A-list artist din na may tuturing, 'di ba? Pero ngayon nasa TV5 na yung mga ganong aspeto. Pero 'yun nga, 'di ba? Siguro nga wala naman na sigurong masama kasi nga kailangan nila maghanap buhay, 'di ba? Magtrabaho, 'di ba? Bakit si Mark hindi pumunta ng si Mark Heras, 'di ba? Kung tinanggal ka sa TV5, punta ka sa GMA7, punta ka sa TV5, ba? Ang daming proyekto ngayon na nag-uusbungan doon, 'di ba? Malay mo makasama ka doon sa, alam mo 'yon, na Totoy Bato na gagawin ni Kiko Estrada, 'di ba? O kaya alam mo 'yon, mapabilang ka doon sa Lumuhod Ka sa Lupa, o 'di ba? Although actually yun yung yata yung kapalit, 'di ba? Kasi Lumuhod Ka sa Lupa then Batang Quiapo, tapos parang Incognito. Yan ang mga napapanood sa TV5, 'di ba? Tama ako, mali, 'di ba? Na nakakaloka. So, siguro they have the liberty na to choice. Mas maganda nga lang siguro din ngayon yung setup na may laya na sila, may free lang. Although may ilang mga artista nga lang pa na talagang naka-exclusive at hindi makagawat ng proyekto sa kung ano mang network tulad ni Alden Richard, 'di ba? Exclusive talaga ng GMA na hindi na, kahit anong gusto niyang pumunta sa Itbulaga, hindi niya magawa dahil nasa TV5 ang TVJ, 'di ba? Na kahit miss na niya yung mga tao doon, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero sana dumating din yung time na payagan niyo na lang din kasi kontrabaho naman din, 'di ba? Na nakakaloka. At the end of the day, isa lang din naman ang mundo ng ginagalawan natin, ang industriya kung saan nagbibigay tayo ng kasiyahan at naghahatid, 'di ba, ng magagandang mga palabas sa ating mga manonood. Oh, 'di ba? Ang toroy, ang ganda ng segue sa closing But anyways, ako mga banggayan po muna ang ating chika na Friday morning. Ayan, makita-kita mo tayo muli sa darating na Lunes. At syempre makakasama na natin ang ating tita mong Cara on Monday. Ayan, tapos na ang kanyang vacation. Oo, nakakaloka. Wag kung ano-anong iniespekulan nyo. Diba, kay tita ko, na nagbakasyon yun. Huwag kayong tanong ng tanong kung ano-anong nangyari. Wala. Nagbakasyon nga. Kasi nga, di ba, ng Holy Week, nag-advance akong magbakasyon. So, siya naman, it's his turn. Anyways, ako mga bangga, muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. We are still same, pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo.